Nakatayo ka sa isang silid na pinalamutian ng pagmamahal. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala, mga regalong pinili ng may pag-iingat. Ang lahat ay perpekto, masyadong perpekto. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang tanong na bumubulong sa iyong isipan. Isang malamig na hihip ng hangin sa iyong batok. Bakit parang may mali? Ito ang simula ng paggising. Ang sandali kung kailan napagtanto mong ang ginintuang hawla ay hawla pa rin. At ang nagbigay sa iyo ng susi ay siya ring nagkulong sa iyo. Hindi ito pag-ibig. Ito ay isang masalimuot na anyo ng pagbihag. Ikaw ay isang psychological hostage. Nagsimula ito ng napakaganda. Mga salitang mas matamis pa sa pulot. Mga pangakong bumuo ng isang mundo para lamang sa inyong dalawa. Tinawag kanyang perpekto, kalahati ng kanyang kaluluwa. Itinayo kanya sa isang pedestal na napakataas. Kaya't hindi mo na malayang wala ka ng ibang matatapakan. Ikaw at siya, laban sa mundo. Iyan ang kwento. Pagkatapos, unti-unting nagbago ang lahat. Ang mga papuri ay napalitan ng maliliit na panunumbat na nakabalot sa kunwaring pag-aalala. Mahal kita, pero sana mas sinimulan mong pagdudahan ang iyong sarili. Masyado ba akong sensitibo? Baka ako nga ang may problema. Ang iyong realidad ay unti-unting binubura at pinapalitan ng sa kanya. Ito ang tinatawag na gaslighting. Ito ay isang lason na dahan-dahang ipinapainom sa iyo hanggang sa hindi mo na makilala ang sarili mong pag-iisip. Ang iyong isip ay nagiging isang teritoryo na pag-aari niya. Ang cycle ay malupit. Pagkatapos ng unos, babalik ang araw. Hihingi siya ng tawad, iiyak, magbibigay ng mga regalo. Muli kang maniniwala dahil ang pag-asang bumalik sa simula sa matatamis na araw ay isang napakalakas na droga. Ito ang trauma bond. Isang kadena na hinabi mula sa takot, pag-asa, at paminsan-minsang kabutihan. Ito ay hindi aksidente. Ito ay sikolohiya. Ang tawag dito ay intermittent reinforcement. Tulad ng isang sugarol sa harap ng slot machine, patuloy kang umaasa sa susunod na panalo. Gaano man karaming beses kang matalo, ang panalo ay ang mga sandali ng kabaitan. Sapat lang para panatilihin kang naglalaro. Sapat lang para hindi ka umalis. Sapat lang para kalimutan mo ang daan-daang pagkatalo. Narito ang madilim na katotohanan. Ang iyong pagtitiis ay hindi tanda ng lakas. Para sa kanila, ito ay patunay na gumagana ang kanilang kontrol. Bawat araw na mananatili ka ay isang tagumpay para sa iyong tagabihag. Isipin si Elias, isang pintor na may nag-aalab na kaluluwa. Ang kanyang mundo ay puno ng kulay hanggang sa dumating si Luna. Si Luna na may mga matang parang gabi at mga salitang parang musika. Sa simula, si Luna ang kanyang muog, ang inspirasyon sa likod ng bawat obra. Sabi ni Luna, ang talento mo ay para sa akin lamang. Walang ibang nakakaintindi sa iyo tulad ko. Dahan-dahan, ang mundo ni Elias ay lumiit. Ang mga kaibigan ay naging anino. Ang pamilya ay naging boses sa malayo. Isang araw, ipininta ni Elias ang isang obra na hindi tungkol kay Luna.
isang tanawin mula sa kanyang alaala. Ipinakita niya ito sa kanya. Ang puso niya'y puno ng pag-asa. Tinitigan ito ni Luna. Ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng yelo. Maganda yan niya, pero parang kulang. Hindi ba't mas maganda ang mga gawa mo noong ako ang nasa isip mo? Baka nawawala na ang galing mo. Ang mga salitang iyon, isang patak ng lason sa isang basong tubig. Noong gabing iyon, sinira ni Elias ang kanyang obra. At mula noon, si Luna na lang ulit ang kanyang ipininta. Si Elias ay hindi na isang pintor. Siya ay naging isang tagalikha ng mga imahe ni Luna, isang bihag sa sarili niyang sining. Ang kanyang studio ay naging kanyang selda. Nakikita mo ba ang iyong sarili sa kwento ni Elias? Ang unti-unting pagkawala ng iyong mundo? Ang pagbabago ng iyong mga hilig para lamang magkasya sa kanilang nais? Ito ang sandali ng paglilinaw. Ang pagtanggal ng piring sa iyong mga mata. Ang taong inakala mong iyong kakampi ay siya palang kalaban ng iyong kalayaan. Hindi sila isang komplikadong tao. Hindi sila nasasaktan, kaya nananakit. Ito ay isang pattern. Isang kalkuladong stratehiya ng kontrol. Ang kanilang pag-ibig ay isang kasangkapan. Ang kanilang mga kahinaan na ipinapakita sa iyo. Ang kanilang mga kwento ng kalungkutan. Kadalasan, ito ay isa lamang paraan para makuha ang iyong simpatya, para gawin kang kanilang tagapag-alaga, at para itali ka ng mas mahigpit. Ikaw ay naging isang source, isang pinagkukunan ng validation, atensyon, at enerhiya. Kapag naubos ka na, o kapag humanap ka na ng paraan para lumaya, hahanap sila ng bago. Hindi ito tungkol sa iyo. Hindi ito kailanman naging tungkol sa iyo. Ikaw ay isang papel na kanilang ginagampanan sa kanilang sariling dula. Ang unang hakbang sa paglaya ay hindi ang pag-alis. Ito ay ang pag-unawa. Ang pagbibigay ng pangalan sa halimaw na iyong kinakaharap. Itigil ang paghahanap ng lohika sa kanilang mga kilos. Itigil ang pag-asa na magbabago sila. Ang kanilang mundo ay may ibang mga batas. Mga batas na idinisenyo para sa kanilang kapakinabangan. Ang kapangyarihan nila ay nakasalalay sa iyong pagkalito, sa iyong paniniwalang kasalanan mo ito. Sa sandaling makita mo ang laro, nagsisimula kang manalo. Hindi mo sila kailangang harapin. Hindi mo kailangang manalo sa isang argumento. Ang kailangan mo lang gawin ay bawiin ang iyong isip, ang iyong kwento, ang iyong katotohanan. Ito ang iyong madilim na lihim, pero ito rin ang iyong susi, dahil ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang katotohanan, gaano man kasakit, ay ang tanging daan palabas.